Welcome to another inspiring episode of Living Life in Beautiful Abundance. Today, we are joined by a public servant whose career has been deeply rooted in providing every Filipino with the most basic and essential right: access to food, livelihood, and opportunity. From being a barangay captain to a city councilor, and now seeking to return to public office. His mission remains the same: pagkaon, trabaho, negosyo. Kinsa siya? Let's watch this. Our very own Sir Ralph Abella. Sir, welcome to Living Life in Beautiful Abundance. Sir, kamusta? Okay lang. Ready ka na ba? Always. Okay. Sir Ralph, sugdan nato sa sinugdanan. What inspired you to enter public service? Wa ko interest magiging politician. Pero siguro destiny. Tingnan mo nga wala kay interest sa politics, right? Unya, si ma'am ang push nimo to enter into politics. Ano ba, family of politician ba sila, Ma'am Marisa? Yes, siyang father, nahimong consul for 9 years. Kasi apelyado ni ma'am? Before, sa dalaga siya, Salvador. Salvador. Pero sa akong nakita mag-sir, ang Abella ang more to politics eh. Natay Vice Mayor nga Abella diri sa Davao City. Yung mga itong, are you related? Dili. Dili. Mga Tagalog to sila, ako bisdak man. Oh, so asa nagikan si Sir Abella? Nagagikan ko sa Toledo City, Cebu. Cebu. So paano niyo mo na-embrace na, sabi mo nga, you're a good follower to your wife. So, lisod bod baya ng permanente na taga-sunod, sir, diba? Sama sa kong gingon na it's not easy to follow, right? Dili pod sa yun ang maging public servant. So, paano ni mo na-embrace na? Paano ka naingon sa iya na, sweetheart, sige, ganahan yun ko sa pagiging public servant. Paano ni mo na-realize na, sir? Karon si Marisa naman po at the same time, before nahimo siyang kapitan, nahimo siyang vice president sa association sa amuang village, Nueva Sierra. Then, one time, nag-ikot siya, nahugaw, tapos iyahang gi-obserbahan kung saan paglimpyo. Bago siya naghimong kapitan, nanghiram siya being a village manager, niya close siya ni June Evasco. That time, si June is City Engineers Department head. Nanghiram siya o bako to clean up the village. Nasuko ang barangay kapitan. Nganong siya nga civilian, wa kahiram, public servant siya, si Marisa, civilian, nakahiram. So that was the start sa iyang political life. Dagan siya, giinan siya sa mga villagers. Dagan Marisa, modaog ka. So nindagan siya nga without, way plano po siya nga mo dagan. Pero sir, na ako'y question, no? Kasi kasagaran man good sa mga husband, no? They really don't want na, kumbaga parang ang ilahang mga asawa ang naa sa politics. Correct. Unless lang kung politician po ka, diba? Yes. Nag-una ka. Pero sa inyong magong sitwasyon, nag-una si ma'am, diba? So, nisugot ba kadayon na mo enter sa into politics, na kabalo ka nga, we know for a fact na diliing anak ka sa yun ang politics. No? Daghan ka ayog mga controversies, and not only that, pati ang imuhang private life affected, even na matulog ka na unta, napay manuktok sa inyong balay. Diba? So, paano ka napayes ni ma'am? Pag-ingon niya nga, mudagan siya, ko, lipay makaka, nakaservisyo, kay iyang papa mo, public servant. Siya, yeah,
lipayas ako. Libayad sa ka. Lipayas ako. Okay. So, yung kong gidate. Okay. Sige, go ahead. Basta, So, ay lang kong disturbuha. Okay. Financially, ikaw ay bahala sa imong kagagulingon, hindi ko mo gasto. Pero wala man siya gasto, kay daghan man po. Yun yung pagtakbo niya as barangay official, barangay official. captain. So, napasugot jugon niya nga mudagan siya. Kaya nakita na ako ang iyahang interest. Okay. At the same time, gusto na ako na ang among barangay ma-manage og insakto. Kadto nga desisyon ni mo, sir, wa gyud ka napakyas, di ba? Kasi naging magaling na barangay captain sa barangay ninyo ang imong asawa. So, kani sir, balik na pud ta sa imuha, no? What was it like transitioning from barangay captain to councilor? What lessons did you carry with you through each stage of your political journey? Now that you're covering the whole city, the whole District 2, right? So, paano mo na-embrace yun? Am I ready to become a councilor? Oh yes, that time kasi, pag during my term as barangay kapitan, doon ako'y interest sa mga senior citizen. Okay. Being also a senior. So, senior na ka ito, sir? That Yes. is your first na pagdagan ni mo, pag-run mo? Tepa, 63, dili pa ko senior. Okay. Teenager pa ko. Pero kay padung ka naman dito sa pagiging senior, mag-prepare na po din mo sarili. Kaya naman ko'y sa among city sa Toledo, sa isa ka baryo dito, Okay. na ay siya ay real property tax na worth 18 million, whereas ang iyahang allotment from the national is only 3 million. Ang katong iyang gasto sa 18 million niya, iyang tanang services, tanang vehicle, iyang gihatag kay we are authorized to spend the money kay shared to sa barangay from the city sa real property tax. Dito pag kabalo na ko na magamit ay siya, gihimo na ako na sa akong barangay nga gi-appropriate na ko ang 1 million for the senior citizen nga naa sa among lugar, pensioner or not. So nakadawat sila more or less mga sobra 500 pesos a year lang. So munang di ko ako naglisod during my term as councilor kay nakaunahon na naman ko pag-file og annual financial assistance for all senior citizens sa Davao City. Ako lang gi-kopya ang among barangay. Kung kaya sa barangay, kaya po sa city. So actually wako naglisod sa transition. Unsa ang imuhang pwede mahatag pa more, no? Kabaw man ta nga naa na yung programa, no, ang mga senior citizen, additional program. Unsa imuhang mahatag since ka-focus man dito, no, ang imuhang first gyud nga ano is para sa mga senior citizen. Unsang programa ang pwede nimong himuon pa para sa ila? Okay, nakita na ko karon nga daghang kay naghatag og ayuda, bugas. Yes. Asa gikan ang bugas imported. Dependent na kaita sa importation. To the extent, nag-import na ta og vegetables. So, ang rice man gud is muna atong pagkaon adlaw-adlaw. Munang nakaunaw na ako nga during my term as city councilor, naghimo ko og ordinansa. Aprobado na. Nga maghimo og rice processing center owned by the city. Ang mechanics ani is magpahiram og fertilizer sa mga farmers, magpahiram og equipments those who are interested to become a rice farmer. Ang ilahang abot paliton sa gobyerno. Galingon sa gobyerno, ibaligi ara pod sa barangay at no additional cost, no profit at all. So munang gusto nako na padaghanon ang rice field kay in the future wa na gyud tay bugas mapalit. Sa business side naman pod, ang mga farmer na maligya na sa ilang rice field kay why sila kita kay tungod sa importation. So, isa na sa akong advokasya. Sama sa mga giingon na naaprubahan na ni pero wala pa lang siya na-implement, right? So, mo lang giniingon lagi sir na implementation is not easy. Mao na ang pinakalisod na himuon. Dali lang kayo magdiskusyon sa mga ordinansa nga gustong ibutang no sa atong ginatawag nato na council. But the implementation of the said ordinance is really difficult, no? Ug kining tanan maimplementar kay kabaw ta sir nga mao gina ang kinahanglan nato. Number 2 is gusto nako na ang kanang ilang ginadawat karon nga 1,005 ma-increase para additional nila nga mapalit og probably not medisina kay mahal man medisina karon. Probably healthy foods
like organic vegetables. Even early on, no? Your advocacy has been focused on food, security, livelihood, and agriculture. Why are these causes so close to your heart? Ngano kaya, sir? Nagdako magkung way pagkaon. Akong father wala man gyud sila meaning pag magkasal gipabuntisan niya ning adto sa akong papa sa US sa Navy. Okay. So nagdako ko sa iya niya ang always sa pagkaon na mo itlog, kanon, bulad, always every day. Unya niabot ang panahon na gusto ko makaon og humay. Mais manggod kaniadto. So mo nang nakaunahon ako besides sa akong history nakita nako ang bukid kulang gyud sila sa pagtagad when it comes to food and health sanitation. Saan mo nahuman? Akong nahuman is Bachelor of Science in Customs Administration. Oh, so abi na ko agriculture. Wala gina sa akong nahuna. Niabot lang na because of my wife na kuan po siya po sa agriculture. Unya nakita na ako na sa bukid na kinahanglan gyud ang bukid mo ay source of our food. Yes. Sir, paano mo nabago? Sabi mo nga na-mention mo, diba, na nagdako ka nga way pagkaon. Paano nabago ni Sir Ralph Abella ang iyang kinabuhi? Nagbago ulit katong nag-asawa namin ni Marisa. Tapos nakanegosyo ko itong services na ko ang Customs Administration. So dito ko ning grow hangtod si Marisa ning involved na siya sa finances. Siya ang nagdala niya, we invested another business. So from there nayamanak na mo nagsunod po mga buutan liwat sa amahan. Liwat sa amahan ganahan kay ko ana sir ba. No, all praises. Bitaw tinuod na kay ano magud sir na train up a child the way he should go and when he is old he will not depart from it. Ang ilahad yung ang kumbaga ang root sa tanan is ang ilahad yung ginikanan. 'Di ba? So nakita nila sa imuha o kay Mama Marisa ang tanan. So that is why I salute you for that. Sir. Thank you. I-share na ako po ni karon magud nga mga pamaagi is katong imong istorya ganina nga ang parents is nagdepende na sa mga bata. Ini kadako nila. Kay nag-retire naman ang senior. Sa ako baliktad ang akong mga anak dili ko dependent sa ilaha. Unang giandam mo na akong sarili nga di ko magdepende sa ilaha. Kaya na may negosyo nga akong gihatag sa ilaha. So katong nagpasildo mi sa kumpanya namo. In ana, no, ladies and gentlemen, what I am trying to say here, if we want to live our life abundantly, we should really have to prepare for that, no? So when we speak of abundance, sir, it's not all about money, yes. No? But it's all about the heart, no? Discipline, and the how heart. happy you are. Diba? And I know for a fact that with Marisa and with your children, you are very happy. We already have 12 grandchildren. Wow. No? So, alangan, sir, 12, you are 70. Youngest is 6 months, 7 months old. The youngest. Pero mas ano daw, sir, pag naado kay grandchildren, ang attention mo sa grandchildren mo is really different sa anak nila. Yes, diba? correct. Kung sa una, kung sugay ta magdisiplina sa atong mga anak, kakanang bunalan nato and everything, atong grandchildren, di daw nato na mahimo. Tinood ba, sir? Yes. Okay. Wala mo magukoy apo, sir. Tinood na. Mas nakalipay ang apo. No? But I treated them as friends. Pero di pa na ako na-wish, sir. Mabot na sa imong panahon. Sir Ralph, na-mention mo before na one of your reasons for running again is to continue your shared advocacy while letting your wife rest. Pahuway sa diha, Mama Marisa. Kamusta na ba si Mama Marisa? And how do you support each other through life challenges? Well, si Marisa Manggod Pero sir, before mo sagutin yan, how long kayo married ni paano na ako, senior. Makasabaan yung 19, nagkasal mi 19. Actually, nagka-girlfriend, nagka-uyab mi. February? Oo, 14? February? Yes. 14? 12, I think. Okay. Yeah, human, after months, pagkasal namin November for the same year. Okay. So, paspas kayo. 14 po. The same year, November. November. So, 4. same year?
Tepa, 1970, I would say 1979? Oh, no. 77, 78, 78 ata, 78. Panganak ang imuhang, sir, imuhang firstborn. Mura na yung problema kasama ng daan. 78, 79. Kaya nahimo siyang mutya, 77. Yeah, 78 may nagkasal. Kasal. Oo. So, 79. I hope di ko kasaba na. So, 78. So, calculate daw ninyo pila ka years na. So, mga 40 plus 40 years. Plus. Kung pilang edad sa imong anak, sir, mag plus 1 ka. Kung pilang edad sa 49 plus siya. 1 ka. 43, 46? Hindi, 79 ang anak mo, sir. 79 siya na tao plus 1. Plus 1. Ha? 46 years. Wow. 46 Congratulations. Pero, 46 years Pero, believe ko of sa mga marriage. asawa kay 46 years of, ay na lang. Sir, yung tanong ko sa'yo, how do you support each other? Sabi mo nga, ma'am, asawa ko, rest ka muna dyan. I'll take charge for the people. So, diba? Kasi yun ang sinasabi natin, guys, no? In a certain, sa life daw natin, there is what we call leveling, no? Stages in life. Pagbago, your concern is for yourself. Single ka para sa sarili mo. Nag-asawa ka para sa mga anak mo. Now, na may mga anak ka na, established na silang lahat, your concern now is you go out and for the people. Yun ang ginagawa mo ngayon. Tama, sir? Tama. So, how do you support each other? Every time nga doon namin hisgutan about services, Yes. naga-storya may, naga-talk may. But always ang mag-asawa maglalis ko na. Exactly. Tama. No? Tinood na, sir. Kung di mo maglalis, di mo magdugay. Okay. So, kung unsa iyahang gusto, i-open niya sa kuha. Kung siya akong Kung sa plano. iyang gusto, yata. Pero kasagara may ingon ko sa iyaha nga. Bakasyon ta dito ta magstorya. Okay. So how do you handle, sir, yung mga discussions about what are you going to do with the community, especially if there is problem, no, na mo arise, especially sa imuhang your term, na yung mga issues, na mga negative publicity and whatsoever. How do you address that and how she comfort you for that? Siya murag dili kay siya mo mapiktuhan. Ako dili. Kung na mga issue, Oo. So, dili ka maapektuhan, siya ang maapektuhan. siya mapiktuhan. Kaya So, once she, maapektuhan siya, di ba may concern ka rin doon? dili ba kay mapiktuhan siya may saputon ako dili. Okay. So, how do you handle her sapot? Biyaanan ako siya. Okay. Biyaanan ako So, siya. that's how you support each other. Wow. Biyaanan ako siya basta yun ko. Sa may imong gustong mahitabo, kunin muna. Sige, go. Ako, wala lang. As husband, a good husband, always say yes to the asawa. Okay. Sir, sabi nga nila, usually daw sa conflict ng mag-asawa, especially if you have different point of views, diba? So, yun yung usually na conflict ng mag-asawa. And given the fact na, especially, no, pag imong asawa, bride po, intelligente and everything, plenty of opinions, taghag na hibalan. How do you handle that specifically? Paano mo pinasusunod din yung asawa mo? So I just listen, but I Okay. will make always a suggestion. It's up to her to decide whether Okay. it's okay But for you don't her. enforce. No, I don't enforce. Pero siya nag-i-enforce. Hindi rin. Okay. So, you respect It's each a other. give and take. Okay. And you complement. Pag dili yung makasundo, magtalik na lang yung duha. Tulog. O sa hydra ka, na, dito ka, kadili ko Adi po, ako siyang gakson lang. Oh, wow. Kaya pala Mayungos po rin sa'yo. Nung ko naminaw. Sir Ralph, your journey and your dedication to public service is truly inspiring. That is why siguro, sir, ang ilang term mo na ito? Second. So, second term ni mo na yun. So, Second. Naputo lang sa iya. Kaya 2019 to 22, tapos siya 22, 25. tapos ikaw, karod, mo balika, no? Kabaw ko nga palangga ka sa imong mga constituents, diba? Because you've done everything. Kumbaga na kay nahimo sa District 2. Yes. And sama sa imong giingon, let's be positive, no? Here in Living Life in Beautiful Abundance, we also believe in having a little fun.
So now, let's shift gear. So we will have a quick game, Sir Ralph. Andam ka na ba? Andam na kayo. Ready ka na ba? Ready, ready. Okay. Perfect! So, ang game natin today, sir, is called 5 Second Rule LLBA Edition. Na ako'y box dere. O, gwapo kaya akong boxer. Lagi ka no, Saudi? 24 karat. No? Na ako'y box dere of questions. No? All you have to do is just to pick. No? Unya, ako ang mo pick. Tubagunin mo ang akong pangutana within 5 seconds. Okay. Then after, you have to top the bell. Okay. No? So, are you ready? Yeah, kuya, wala man tanong yung pungtana ni mo eh. Sige, sir. Seryoso niya akong pangutana mo. Yeah. Seryoso po akong tubag. Gwapo ka, dili! Ingon sa kong usawa, yes. So, joke lang to, sir. Okay. Okay. Name... Di na ako kita, sir. 50 ko na ba ako, sir? Di palayo na. Name 3 vegetables you can grow in your backyard. Okay. Litus, romaine litus, arugula, or arugula. Wa na ko lang may kanan na litus lang. Tap. Okay. Eggplant, sir. Favorite na ko na. Ang Eggplant. Sir, name 3 things you can start your day without. I cannot live or without TV. An issue about ICC. Ano pa? Wala na. Sir, duha lang ko permido. Oh, sir, Tapos ang isa pila? pag Lima di ay? mo lang di-specify yun. Siya mo ginataraw sa YouTube. 3 favorite ulam sa bahay ninyo. Corned beef, tinulang manok, tinulang isda. Tulo lang. Tama na, sir. Tama Ayaw na. pa sobrahin. Tulo lang. Tulo na, ikalima. Tulo lang, my God. Okay, so Three malang ko, kani. 3 words that best describe you. Guwapo ko, ingon nila. Stricto ko, ingon nila. Bagay ko mag-artista. Okay. Ingon nila. Ingon nila. Next, sir. Kani. Teka na, di ano eh. Ang dagan gani. 3 songs that make you feel good. My Way. It's a spiral staircase song. I forgot the title. Oh, nakalimot gani ko sa to title. Makadungog lang ko. It's kanang Humming. lisod po kayo. Kung anak, favorito nila ni although nasa Okay. younger generation sila. Okay, ang isa, unsa? National anthem. Okay. Sige, kanta daw, sir. More sa di ko kung Okay. Name 3 things you and your Councilor Marisa enjoy doing together. 3 people you admire. Rodi, Duterte, Okay? Trump, Putin. Okay, wow. Murag kalaman na sa ICC. Kani, sir. 3 things you love about your wife. Huwag kang magkamali. Blisura ani nga question ni oy. She smiles, she laughs, she talk to me in a nice way. Wow. Okay. Thank you very much, sir, for that. Kumbaga, di ko kabalo kung tinuray to, sir, no? Tinuod gyud tong last one. Okay, tinuray. Ang katong last lang, ang tinuod. Oh, Okay. So, nalingaw kay ko sa atong game, sir, no? Mag-ulang ta ka na kaila-ila, sir, no? This is my face-to-face with you, but I feel so comfortable. Oh ba? Thank you. Yeah, no? Oh. So, Ako sir, po, bagay jud kang artista. bagay ka mag-artista, Oh. sir. Unsa kong Pero- role? Role mo is filming kontrabida. Sir, a few more questions para Ah. sa imo, ha? Napakoy mga pangutana. Looking back on your years of public service, no? After the years of service and advocacy, no? What kind of legacy do you hope to leave behind? How would you like to be remembered by the people of Davao? I'd like them to remember me that rice production increases every year. Okay, so that's why you want to solve that problem. Tama. But to start so that people behind us or follow
especially the young ones. Ang problema lang sa ato no is we are not so serious about food production. Okay. So, which is yun ang meron tayo. Yung tayo mayaman, we have diba? so much land. Oo. But we have to So, we have to use farmers. it properly. Yes. Oo. So, ang nangyayari ngayon, yung mga farmers natin, iba na ang ginagawa. Nawawala na. Diba? So, wala mo sunod ng mga bata. Yeah, exactly. So, sir, what's your message to all the Davaoeños who are watching right now? Mga Davaoeños, mudagan mo dyan ko pagka city councilor, mubalik. No? Kaya na ako'y gusto himuon para sa syudad, dili lang sa District 2, kundi entire Davao City. Ngaunta, atong tabangan ang mga farmers, especially naa sa kabukiran. Kaya sila atong source sa pagkaon. Kinahanglan nila ang suporta sa gobyerno, either local, national, or other agencies. So, again, mga Davaoeños, mga igsoon, mga taga-District 2, atong tabangan ang syudad. Pilian ninyo ang mga kandidato na gusto ninyo. Adunay sinultihan, unahon ang senior citizen. Unaha ko, kaya ako ang senior citizen. Nasa number 1 sa balota. Daghang salamat. Okay. Thank you very much, Sir Ralph. Tawago naman ako nga Councilor Ralph Abella for sharing your heart, your mission, and your beautifully abundant journey with us. It's clear that your vision para sa pagkaon, trabaho, ug negosyo dili lang usa ka slogan, but it's about living a legacy of empowerment, dignity, and self-reliance for every Filipino. Especially ang atong dakbayan sa Davao nang ginanghanglan og usa ka liderato nga mohatag og solusyon sa ing-ana nga mga problema. And before we end, we have a small token of appreciation for you, sir. This is my beautiful, abundant perfume. This is a manifestation of what you want to become. I know at your age you're very successful. You're a very successful politician. Your children are very successful. But every time you wear or spray this perfume, it can give you the positivity of success. And you will be successful for this May 12, 2025 election. Thank you very much, sir. Thank you. And to my beautifully abundant dreamers, don't forget to follow and share this episode. If you were inspired, let's continue spreading stories that celebrate service, love, and leadership. Follow me at Badith Ipanag for more episodes of Living Life in Beautiful Abundance. Until next time, stay inspired and continue living life in beautiful abundance.